Mag-i-start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no stopping Interpol from arresting Rodi. Yan po ang pinahayag ni Remulla. At sabi naman po ni Senator Bato, kasi damay din siya eh. Ah, I feel betrayed kung nagkaganon ang pangyayari. Yan po masaklap na ano no na talagang nag-iba na po ang ihip ng hangin nito. Dati assured sila Senator Bato, si President Duterte na hindi pa papasukin yung ICC. Nakakita po sila lahat ng butas na ipadaan sa Interpol. Hindi natin alam kung bakit po nasingit yung Interpol. Pero sabi nga, talagang pag gusto may paraan, no? Mukhang gusto talaga nilang ipadakip na. Pero sana, ang iniisip ninyo, mga leaders, ay yung kapakanan na nakakaraming Pilipino. Kasi ngayon pa lang sasabihin na natin na hindi naman papayag. Nakita niyo yung mga maisog na rally. Yan po, hindi naman po, ano yan, nagrarally lang. Tapos ipapahuli lang si Tatay Digong ng ganun-ganun. Pwede nyo pong sabihin yung mga palusot ninyo, di ba? Pero yung mga taong bayan, naghihintay. Sabi nga ng mga taga Davao, naghihintay lang kami. Okay. Iba, no? Kay Cora to. Hindi na kayo sanay. Sanay na kayo ron sa isa. Naiiwan ko sa bahay. Hindi tayo makakakita. Hindi tayo makakapagbasa. Tinatry ko naman. Wala talaga. Hindi talaga tayo obra. Kaya pagpasensyaan nyo na lang. Masyado maliit. Okay. Pag-usapan din po natin ito pong sinabi, pinahayag po no netong yung pong sa DPWH. Ayon po sa DPWH, wala naman palang plano. Ito pong para po ayon po to sa sa Philippine Star wala naman po palang plano itong ito, Philippines has no integrated flood master plan. Wala naman po plang master plan para po magkaroon po ng mabawasan o mawala po yung flood sa Pilipinas. Kasi nakita ko po sa GMA, ngayon di na po ako nagtataka sa mga nagsasabi po na parang mataas lang kasi yung BGC kaya hindi binabaha. Pinakita po sa GMA na talagang planado po na hindi talaga bahain itong BGC. Naghukay. Maliit lang kasi itong BGC. Pero naisip ko kung kaya pala ng ganun, di ba? Di pa pwede rin pala sa buong Metro Manila kung sa dami po ng pondo na nalagas dyan. Pwede naman po pala. May hukay pala rito, may area dito. Yun, nilalakaran ko yun, yung Burgos Circle. May hukay pala yun sa ilalim pala nun 8 Olympic size swimming pool ang kasya ron. Sa liit lang nitong BGC. Kaya pala buong BGC, planado na hindi talaga babahain. Kasi may tagasalo Pag napuno mo pa yun, mula po sa mga tubig ng BGC, may problema ka na. Ewan ko kung paano ginagamit yun. Siguro nare-recycle pa yun. Yung ganun sana, no? Actually, yung nagpo sa inyo din ba? Okay. So, yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin tong yung sa Yun nga, wala po pala, maikli lang kasi ito. Wala po palang master plan ng proyekto ng flooding, no? No integrated flood master plan. Okay, ang tanong ko, walang plano, walang pangkalahatang plano.
Eto, tigilan niyo na po yung bakit nung Duterte, bakit nung Duterte. Tigilan niyo na po kasi marami pong tinarbaho yung Duterte, no? Kayo, lahat kayo wala itong administrasyon na 'to, halos walang ginagawa tapos kayong mga maka-BBM, wala na kayong isisisi kundi Duterte. Ngayon po nagaganap, ngayon po lulutasin. Naintindihan po ninyo? Ang leader po gano'n dapat, hindi naninisi lang. Okay. Kung wala po palang plano, ano yung tsambahan lang. Basta may marami tayong na katwiran diyan, maraming katwiran. Una, walang plano. Bakit may pondo? Walang plano pero may pondo. Ikalawa, bakit may nire-report na 5,500? Inaano na nila ngayon, no? Tinatabla na nila ngayon. Sinasabi po ng mga BBM supporters, yan naman 5,500 yan kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa rin. Rodi po talaga Rodi. Ganun po talaga ang pagbigkas, Rodi. Hindi po Rudy. Okay. Meron bilyon-bilyon na. Tapos pinagmalaki ni Pangulong Marcos 5,500. Tapos sasabihin nila, kay Duterte yan Yung 5,500 para lang mailigtas sa baha. Ibig sabihin, wala siya nagawa. Kung kay Duterte yan. Alam niyo, hindi niyo kami mapapaikot Kung pinagmalaki niya yung 5,500 tapos hindi pala kanya. May pondo sa kanya. Pinakamalaking pondo sa panahon ni Pangulong Marcos. Sasabihin niyo ngayon na wala palang ginawa. Mga palusot niyo. Okay. Kung ano naman comment ang nakikita ko. Punta na po tayo rito. Kaya nga sabi ko nga, pwede pala, no? Nakita ko talaga ang laki, 4th floor, 4 na palapag yung taas ng hukay. Pinakita ng GMA7 sa alam ko yung lugar dahil doon naglalakad ako doon Doon na pag inikot mo yun, bumalik ako rito sa amin, pawis na ako noon. Bihira lang akong makarating doon Doon sa Burgos Circle. Yung pala sa ilalim pala ng Burgos Circle naroon. Yun po yung planadong no? Pagpaplano po ng pag ng baha, no? Yung isa pa yung sinasabi yung drainage system daw. Dapat yun yung yun naman pala drainage system pala alam ninyo. Bakit hindi po nyo asikasuhin yung drainage system? Bakit flood control kayo ng flood control na ang lalaki ng budget? Yung pala drainage po pala ang problema. Kaya nga po makukumpara nyo talaga kasi lumakas din ulan dito Sa BGC, malakas din po yung ulan. Pero hindi po bumaha. Yung pala yun, may sasalo pala. May mapupuntahan pala yung baha. Yung tubig ng baha, may sasalo pala. Ngayon, pwede nyo pang i-recycle yun, no? Kaya nga sabi ko, plano lang talaga no? Plano talaga yan. Kasi may mga bansa na halos walang ulan. Kaya yung mga ulan nila, salo nila lahat. Sa bagay, samba yung may plan, samba yung yung binaha dahil wala ring drainage system yung Dubai, no? Sa Dubai dahil bihira silang ulanin Wala talaga silang drainage system para sa ulan. Kaya binaha sila ron. Ganun lang po yun. Nasa magandang pagpaplano lang pala. Hindi po tayo pondo Wala po tayo sa pondo Dahil ang dami nating pondo. Hindi po totoo na kasing laki niyan yung pondo ni Pangulong Duterte. Hindi po. Anong panahon ni Pangulong Duterte? Hindi po. 300, nakita ko 380 million lang isang taon Yung pondo sa flood control Tapos ito, 450 billion isang taon. Kaya malaki talaga diferensya.
Okay, punta na po tayo rito, no? No stopping Interpol from arresting Rudy. Alam niyo nakakatakot 'tong mga ganito, yung mga pronouncement kasi dati sure na sure tayo. Sinasabi ni Remulla noon, hindi na tayo miyembro ng ICC. Paliwanag lang natin noon ha. Ang sinasabi ni Remulla noon, hindi na tayo miyembro ng ICC kaya hindi na tayo makikipagtulungan. Yan yung official eh. Paulit-ulit din po dyan si Pangulong Marcos para nabubwisit na nga pag tinatanong. Pero bakit parang ngayon may iba ng kwento, meron ng Interpol. 'Di ba? Interpol na. Alam po ninyo, ipapasok nyo yung Interpol. Maling-mali po talaga. Bakit? International Police. Bakit po papasok dito yung International Police? 'Di ba? Kailan po pumapasok 'yan? Sa pagkakaalam ko, pasensya na kayo, hindi ako abogado. Pero sa pagkakaalam ko, tama na lang tayo ng mga abogado. Papasok lang yung Interpol pag yung wanted sa atin tumakas sa Pilipinas. Pupunta siya sa ibang bansa. Doon papasok yung Interpol. Tama po? Paano papasok yung Interpol? Narito yung huhulihin sa Pilipinas o yung suspect na taga-Pilipinas, ang biktima, di umano'y biktima, yung mga nagrereklamo, taga-Pilipinas, ang krimen sa Interpol kasi ibang usapin na naman yung ICC. Ang krimen naganap sa Pilipinas, asan doon yung papel ng Interpol? Purely internal. Tumakas na ba? Umalis na ba sa Pilipinas si Pangulong Duterte? At yung mga huhulihin kuno? Yung mga huhulihin kuno ng Interpol? Samantalang, eto wala naman talagang Interpol na ang pag sinabing Interpol, huhulihin din po yan ng mga pulis dun sa lugar na yun. Halimbawa, yung kay Tebes, Interpol po yun. Kasi si Tebes, wala siya sa Pilipinas. Yung pulis natin, NBI natin, ang kapanyarihan niya, dito lang sa Pilipinas. Kaya ang may karapatang humuli, kung huliin si Tebes, yung mga pulis dun, through Interpol. Bakit may Interpol pa kung ang huhuli din, sino ba ang huhuli? Tagalabas? Taga-Malaysia? Babalik na naman tayo sa question ng sinong huhuli pa rin. Hindi po ba pulis, kahit po Interpol yan, ibig sabihin ayaw lang po na international community na may kriminal na makakatakas dahil lang aalis siya sa bansa niya. Doon lang po papasok yung Interpol. Kung umalis sa bansa niya yung pinaghinalaang kriminal, yung pinaghinala o inaakusahan. O kaya nga, pero ang dadakip din dun, yung mga pulis naman, halimbawa kung yung gustong ipahuli, yung may warrant of arrest, ay sa Thailand nagpunta, yung pulis din ng Thailand yung huhuli. O kaya babalik tayo dito, Interpol lang ang sinasabi nyo eh. Pero ang dadampot pa rin, pulis dito sa Pilipinas. Pwede na sila dahil Interpol naman at hindi naman ICC. Nilulusutan nyo lang. Di ba? Babalik pa rin tayo na ang huhuli pa rin ay pulis dito na nakabase sa Pilipinas. Kaya ginagawa nyo lang ng paraan talaga para mahuli. Tapos sasabihin ni Remulla ngayon na ito yung sinabi niya, di ba? Parang no stopping Interpol from arresting Rudy. Sino ba huhuling pulis? Di ba local din? Yung local police ay under po siya ng PNP, yung PNP under ng DILG, yung DILG under ni Pangulong Marcos.
Kaya pag may utos si Pangulong Marcos na yung mga taga-gobyerno ay hindi makikipagtulungan sa ICC, same din yun. Pinadaan nyo lang sa Interpol eh. Ngayon ang sasabihin nila, sa ICC hindi tayo makikipagtulungan. Yan yung sinasabi nito ni Remulla. Sa ICC hindi tayo makikipagtulungan. Pero sa Interpol, nire-respeto natin yung Interpol, 99.99. ICC rin yun eh. Ipinaiikot nyo lang eh. Para lang ipahuli. Kaya talagang yung sinasabi nila na no stopping Interpol from arresting Rudy. Sino ba yung mga Interpol na manghuli? Pilipino rin. Pilipino, under po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Pwede bang gawin yan sa Russia? May warrant of arrest si Putin? Huhulihin siya ng mga Russian police? Dahil sabi, Interpol? Pasensya na, inaano ko lang yung ginagawa ko lang nagpadala tayo ron. Hindi. Nagpadala tayo ron pero silang humuli. Hindi tayong humuli kay ano. Hindi nga natin nakuha si Tebes eh. Di ba? Dahil yung mga pulis doon, sila may custody. Sagot sila. May sagot, may pananagutan sila. Pero sino po yung nag-request? Yun pa po eh. Sino ba dapat yung nagre-request sa Interpol? Ang Interpol po, ang nagre-request na ipahuli yung wanted sa bansa natin. Kung nasa bansa, yun nga, bakit iniikutan nyo kasi? Kung nasa bansa natin, yung supposedly criminal, taga-Pilipinas, bakit hindi, para pasimplihin po natin, mga kapatid, ang tanong ka pa rin, bakit hindi nyo na lang lahat ng pronouncement, si Senator Bato, si Pangulong Duterte, lahat sila nagsasabi, haharap kami sa korte kung dito sa Pilipinas. Basta ang lilitis sa amin ay mga Pilipino, haharap kami sa korte. Yun lang naman yung problema eh. Willing naman harapin. Senator Bato, si Pangulong Duterte, willing po silang harapin. Pero sa Pilipinas, hindi po sila papayag kasi tinatanggal na po natin yung soberenya natin eh. Yan po mga ganyang pronouncement na wala tayong magagawa. Aba, kung wala na tayong magagawa, parang yung sinabing wala na tayong soberenya rito. Ikalawa, parang yung sinabi na yung mga local courts natin ay inutil. Wala nang batas sa Pilipinas. Wala na tayong kalayaan, pinauubaya na lang natin. May karapatan po yung mga Pilipino na dito litisin. Panghuli na po yan. Huling ano po yung ICC. Pagka wala po talagang umiiral na korte sa Pilipinas, paulit-ulit si Boying yan eh. Si Boying po nagsasabi noon, Mr. Remulla, Secretary Remulla, kayo yung kinukot ko noon na last resort lang yung ICC. Tapos ngayon, wala kayong magagawa. Bakit walang magagawa? Tapos yung Kongreso naman, nag-iipon sila, paulit-ulit na sa balita yan. Yung kanilang mga ebidensya, ipapasa nila sa ICC. Talaga? Grabe kayo tinatanggalan nyo na soberenya ang Pilipinas. Bakit ipapalitis ninyo? Ito po yung mga asungot. Nagtatanong, parang totoo to eh, no? Yan. Sabi po ni Senator Bato, isahin na lang natin para pareho lang naman yung diskusyon nila. Ang sinasabi ni Senator Bato, ito naman. Para i-reaction natin, I feel betrayed kung gano'n na nangyayari. I feel betrayed kung gano'n na nangyari, kung totoo yan, kung totoo yan na nagbago ang stand ng ating Pangulo. Kaugnay ng ICC, I feel betrayed. Senator Bato.
Si Vice President Sara Duterte nga na kaya nag-resign, ikaw naman no. Ang dami na pong sumisigaw na nabudol kami. Hanggang ngayon ba, Senator Bato, hanggang ngayon ba sinasabi mo na betrayan? Budol nga eh. Budol talaga tong gobyerno na to. Marami na po na budol, hindi po kayo ang kauna-unahan. Kaya lang, wala nang takot eh. Wag na, sasabihin ng iba, dating PNP chief yan. Hindi na sila natatakot na ipapahuli nila. Siyempre, as a former general at saka maraming tauhan dati yan. O, hindi lang yun. Ano pa po? Bukod po dun, si President Duterte nga, dating presidente. Wala na silang katakot-takot. Alam mo, tinodo na nila lahat eh. Ito todo na nila kasi nagpakilala na sila nagpakilala na yung mga politiko eh. Alam nila na pag bumalik, eto all out na tong mga politiko. Nasabi na ni siguro dahil sa kahinaan ng takbo nito ni Hontiveros, nasabi niya yung mga hindi niya dapat sabihin, no? Delikado tayo diyan pagka nakabalik yung mga Duterte. 'Di ba? Ano sabi ni Hontiveros? Ano lang ulitin lang natin yung sinabi ni Hontiveros para nakakapanginig ng laman. Lahat ng ginagawa niya, binisto niya sarili niya. Si Hontiveros, lahat ng ginagawa niya, mukhang ito ang plano nila lahat. Hindi naman si Hontiveros lang ang nag-iimbestiga sa mga Duterte ngayon. Ano yung lahat ng plano nila dito nakano? Ito, Senator Risa Hontiveros says that while Vice President Sara Duterte is in power, the threat of full-blown Duterte comeback is still very real and present danger. O yan. Diba? Hanggat nasa power si BP Sara. Kaya lahat yan. Pagtatanggal ng power, ayaw na nilang bumalik yung mga Duterte. Ginagawa nila lahat. Katakot-takot na hearing. Lagi ang punto. May picture si Duterte dito. Kita nyo, ang tagal na nilang inuugnay si Alice Go kay Duterte. Wala pa rin. Hindi rin nila maiugnay. Pilit na pilit eh. Walang ebidensya, walang testigo. Ganyan yung nangyari sa Parmali. Pilit na pilit. Tagal na yung Michael Yang na yan. Bakit kaya hindi nila imbitahin yung Michael Yang na sinasabi nila lagi? Kada may hearing, Michael Yang. Tapos sabihin, may kaugnayan kay Duterte. Michael Yang, may kaugnayan kay... Hindi ko alam kung anak rin ba ni Duterte ba yan? Lagi na lang pag nababanggit yung Michael Yang, Duterte na kasunod eh. Mas inuugnay nyo pa si Michael Yang kay Sara Duterte. May kaugnayan talaga yun. Pilit na pilit yung pag-uugnay. Pag naging tauhan ba ng isang pangulo dati, wala, ewan ko kung paano yun. Okay. Yung ICC kasi, no, sa totoo lang, ginagawa na nila ng paraan talaga eh. Papahuli nila. Kaya lang, alam nyo, mag-isip po kayo. Kayo na nalangin noon, papaalala ko lang nagrally pa nga kayo eh. Nananalangin kayo na mag-resign na si Sara Duterte. Noong nag-resign si Sara Duterte, lagapakan yung inyong mga survey. Huwag kayo maniwala dyan, survey. May pa-survey sila na mataas si PBBM sa pa-survey. Sino ba yung nag-survey? Kaya po dapat maliwanagan kayo. Ang pinaniniwalaan ko lang survey, no? Ang pinaniniwalaan ko lang survey, SWS, Pulse Asia. Kahit pa po hindi maka-Duterte ang mga yan, pero at least sila, may pinangangalagaan na sila. Yung ibang mga lumalabas na survey ngayon, sila na nga nag-survey. Alangan naman mababa sila. Okay, balikan na po natin tong Meron mga comment. Ano ba talaga inaangal niyang ni Bato at saka ng mga tauhan niya ni Duterte? Kung talagang walang kasalanan, bakit takot sa ICC? Alam niyo, mali pong konsepto yan.
Kasi magkaiba po ang kultura ng mga Europeans kaysa dito. Kung ang maglilitis po sa atin ay Europeans, iba po culture nila dun. No? Iba po kultura ng mga Europeans. Masyadong mahalaga sa kanila yung wala po sa kanila yung biktima-biktima eh. Wala silang pakialam eh. Lahat sa kanila, kriminal at mga pangkaraniwan tao, parehong human rights ang tingin nila eh. May rights pare-pareho. Dito sa atin, panahon lang ni Pangulong Duterte pinangalagaan yung buhay ng mga mamamayang sumusunod sa batas kaysa sa buhay ng kriminal. Totoo po yan. Pero alam nyo po, hindi po pwede, ganun pala eh. Pwede palang litisin ang lahat sa bawat isa. Bakit may iba? Ito practicalin po natin bakit hindi po pwede nang maglitis sa mga Pilipino taga-ibang bansa. Kung po pwede pala yan, bakit pa may sari-sariling konstitusyon ng bawat bansa? Bakit hindi nilang world constitution? Susunod lahat ng mga citizen ng iba't ibang bansa, susundin yung world constitution. Alam niyo po ba kung bakit hindi? Hindi po pwede. Dahil iba-iba po ang kultura ng bawat bansa. Hindi nyo po pwedeng i-insist na tama yung culture nyo sa amin. Ngayon po, exposed na po yan. Nanonood ako ng Olympics. Siguro alam nyo na to. Napanood nyo yung Olympics, di ba? Umayaw yung babaeng Italian boxer. Grabe, umiiyak siya kasi eto raw ang pinakamalakas na natikman niya suntok. Lalaki. Lalaki yung lumalaban sa babaeng boxing. Diniklara po yun na yun po ay lalaki. Pero dahil ang kultura ng West, kultura ng mga Europeans ay woke culture. Pag sinabing trans kami, babae na sila. Puta, bugbog eh. Umiiyak yung Italian eh. Hindi siya nakipagkamay, ayaw niya. Nangayaw siya. Pinakamalakas na suntok na natikman niya. Paano hindi lalakas yun eh? Lalaki yun. Hindi nga bading, lalaki talaga eh. Boksingero eh. Ilalaban mo sa babae. Diba? Yan po ang kultura nila. Pag nagdeklara ka ng babae ka. Kalokohan. Imaginein po ninyo, hindi po yun tinanggap sa World Championship kasi tinesting. Ang kanya pong, siya po ay isang lalaki ayon dun sa yung mga chromosomes, kung ano man ang ibig sabihin nun. Hindi ako scientist. Pero madaling unawain yan eh. Kung diniklara, no? Kung diniklara yun na lalaki, hindi ka pwedeng lumaban sa babae. Buti nga, sana nga, hindi natin pinapanalangin, no? Pero pag nakapatay yung lalaking boxer na yun, ng babaeng boksingero, tsaka sila yung pinagbabawal nga natin, naalala nyo, meron tayong atleta, akala natin babae. Ano nang ang pangalan nun? Yung sa takbuhan, putya, panalo siya ng panalo dahil lalaki siya, kalaban niya mga babae. Pero pagdating sa Asian Games, kinwestiyon. Sinuri ng doktor. O lalaki pala. Ano nang pangalan yun? Meron, si Nancy. Hindi. Si Nancy Nabalta. Naalala ko na si Nancy Nabalta. O diba? Hindi ka pa pwede. Lydia De Vega, babaeng babae yun. Si Nancy Nabalta, dinisqualify yun. Siguro maliit lang yung ano yan. Dahil siya ay lalaki. Hindi pa uso yung mga trans na yan. Ha? Hindi pa uso yung matagal na yan. Kailan lang yung trans na yan. Di ba? Delikado po yun pag nakapatay po yun. Sabi nga ni nung
ng dating atleta, pinapanood ko pa yun, yung Worldwide Sports eh. Meron nun sa Channel 9 eh. Yung decathlon na ngayon ay babae na, sino yun? Transwoman, yung mga Kardashians. Yung amain ng mga Kardashians, anong pangalan? Jenner. Si Bruce Jenner, si Bruce Jenner. Sabi niya, unfair yan sa mga atletang babae. Ilalaban nyo yung biological. Ayun pala ang tamang term. Biological men. O kasi trans women eh. Yun po ang kultura. O isa pa. Dito sa atin. Dito po sa atin si Jude. Yung bading na ayaw matawag na sir. Sa kanila kakasuhan yung mga lintik na ano yun. Yung mga nagtawag sa kanya ng sir. Tatanggapin ba natin yun? Culture nila yun, si Sir Jude. Tatanggapin ba natin yun na magkakaso si Sir Jude dahil babae siya, tinawag siyang sir? Kalokohan yun, di ba? O, kalokohan sa atin, pero yun yung culture nila. Kaya yung batas nila, tanggap sa kanila, makakasuhan yung tatawag na sir dun sa katulad ni Jude. Pero sa atin, pagtatawanan yun. Nakakatawa ka, hayop ka. Hindi po pwede sa atin yun. Yun yung magpapasya, yung may galnong culture. Oh, wag na tayong lumayo. Ako po, yung mga palaki sa bata, madalas ako nakakakita eh. Alam nyo, pagka medyo na ano ka sa mga lugar na medyo may kaya-kaya mga tao, nakakakita ako ng yung mga bata na biglang nagwawala. Mga nagwawalang bata na tapos ang iniisip ko, bakit hindi mo paluin yung anak mo? Sa isip ko lang, isang palo lang yan, titinuyan. Yung parang wala lang sa mga magulang eh. Aaluin lang tapos ilalayo lang. Naririnig mo, nagwawala pa rin. Di ba? Baka kayo ganun po. Hindi ko po sinasabing ako tama at kayo mali. Hindi po. Magkaiba tayo ng pagpapalaki. So far, wala pong sa anak ko yung naging kriminal. Kasi malalaki na anak ko. O, di ba? Pwede ring walang kriminal sa pinalaki nyo na aaluin nyo. Tahan na baby, tahan na baby. Tahan na sa isip ko, anong tahan na baby? Paluin mo yan, nagwawala na walang dahilan. Mommy, I want to do that. Mommy, I want to do this. Nagwawala. Gigil na gigil ako pag pinanonood ko yung mga ganun eksena eh. Ang dami kong napapanood na ganun eksena eh. O, di ba? Pareho pa kaming Pilipino, pareho pa kami nasa Pilipinas. Pero hindi ko pwedeng i-insist yung sarili ko. Sabihin ko rin sa magulang, bakit hindi mo paluin yan? Hindi po pwede, di ba? Dahil iba kami magpalaki. Parehong Pilipino yan, parehong nasa Pilipinas. Magkaiba kami ng kultura ng pagpapalaki sa anak. Para magkaroon lang kayo ng ideya, kasi sinasabi ng iba, kung walang kasalanan, bakit ayaw pasakop sa ICC? Kasi nga iba culture nila. Papunta ako riyan, huwag kayong mag-alala. Kulang kayo. Mismo yung headquarters, Netherlands. Netherlands yan, di ba? Yung ICC. Alam niyo ba sa kanila? Amsterdam? Amsterdam ba, Netherlands? Putya, nababasa ko, yung mga addict sa kanila, spoiled. Merong parke doon. Ito hindi lang siguro sa Netherlands. Huwag kang makialam. Kung ayaw mo makinig, huwag kang makinig. Hindi lang po doon sa European at sa mga mayayamang bansa, ganito po ang tendency ngayon. Sa Canada, ganito na rin yata eh. Alam mo, mas concerned sila. Amsterdam, di ba? Yung mga addict sa kanila, ang concern nila, wag magkahawahan ng AIDS. Wag magkahawahan ng AIDS. Kaya meron po doon, kasi pag naghiraman niya ng panturok, pag may AIDS ka, magkaka-AIDS na yung mga tinurukan nyo dahil sa dugo. Kaya ang ginagawa ng mga gobyerno, sila nagsusupply ng droga bago lagi yung heringgilya.
Oh, ang kultura nila, biktima yung mga adik, ito ay ano. Oh, para kaya wala nang gugulong adik sa kanila para lang naroon sila sa suyok. Dito sa atin, ganun ba ginagawa ng gobyerno natin? Bakit po problema yung mga adik? Kung wala nang pangbili, ano po gagawin kaya niyan? Yan na yung nanakawan yung mga, sa bahay lang muna. Nakaw muna sa bahay. Sanla-sanla. Wala po sa, ano, ang gusto nila makatira lang. Ubus na yung gamit nyo sa bahay sa kasasanla ng pag meron kayong kasamang adik. Pag wala na maisanla, wala na makuwang pera, ano na? Hold up na. Menace na sila sa society. Kayo, sinusuportahan yung mga adik nyo. Kaya walang problema. Naroon lang sila sa parke. Naghihintay lang ng droga mula sa gobyerno. Tatanggapin ba natin yun dito? Yung ganong kultura? Hindi. Yan yung culture nila eh. Kaya iba rito. Sa kulturang-kultura, iba rito. Kumakain nga tayo ng aso, kailan lang naman yan, nung nagwagi sila. Nung nagwagi na yung Western na dapat hindi kumakain ng aso. Amsterdam, Netherlands nga po. Nasa Netherlands po yung ICC. Kung hindi ako nagkakamali Ibig sabihin, ganun po culture nila ron. Para meron po silang pantapat para hindi natin maging problema yung mga adik. I-segregate lang natin yan. Bigyan lang natin sila ng mga ano. Hindi po bulahan yun. Totoo po yun. Dito po, iba po. Wala naman suporta ng gobyerno. May nagbibigay po ba ng ano? Mga adik, pila na kayo. Ito na shabu nyo. Wala pong ganun. Kung gusto nyo po ng ganun, igaya sa kanila para hindi problema yung mga adik. Tuwan-tuwa mga adik no. Diyan na lang kayo lahat Susuplayan namin kayo ng pang-addiksyonis nyo. Susuplayan namin kayo ng pagkain. Sino pa alis dun? Kunwari sa building na lang sila. Dahig. Ang point ko lang po, magkaiba po tayo ng culture No? Sila kaya nilang i-tolerate yung ganun. Kasi may means sila May pera silang para 'di ba? Pwede nga po yung ganun po yung ginagawa nila Pero hindi po para mailigtas sila sa addiction. Para mailigtas sila sa AIDS. Kasi kung maghihiraman ng hiringgilya. Anyways, ang point ko po dito, magkaiba po tayo ng culture sa kanila. Dito na lang, sa Pilipinas, 2 pamilya, magkapit-bahay pa. Yung isa namamalo, yung isa hindi namamalo. I-impose ba niyan? Pare, bakit matino yung anak mo? Namamalo ako pare, gusto mo paluin ko yung anak mo. Hindi nga natin pinapapalo yung anak natin Kung ang kultura natin sa pamilya, kausapin lang yung mga batang sutil. Tapos sinasabihan ka ng kumpare, pare, paluin mo yan. Di pa nakakatikim ng palo yan Papayag ka. Pare, ikaw na pumalo. Ganun yung gusto natin gawin Kayo na sumuweto dito sa amin. Kasi hindi namin alam ang ginagawa natin Alam nga natin Nag-conduct nga ng war on drugs Suportado ng mga tao. Nung naging matagumpay yung war on drugs, ipapahuli naman natin yung mga, parang yung sa Pogo yan Ngayon ko lang po nabasa nalagpasan ko po yan. Yung mga sa Banban pala, yung mga nang-raid ng mga pulis, putya, imbis na awardan pala, tinanggal sa pwesto.
Imagine niyo 'yun. Kung sa panahon po ni Duterte naganap 'yan, dapat parangalan mo 'yun, 'di ba? Dahil kaya po wala na tayong soberenya basta gano'n. Kayo na, sige pasok lang kayo. Gawin niyo na lahat. Sino pa gusto niyong hulihin? O isunod niyo na yung mga vlogger kasi hindi na namin kontrolado yung mga yan eh. Paghuli niyo na sa ICC yan.